Hello everyone, this is Tech Dojo and welcome to our video. So next na po nating session, okay, ang gagawin po natin ay mag-install po tayo ng or magko-configure po tayo ng DHCP. Okay, so magko-configure po tayo ng DHCP sa ating Windows server. So paano po natin gagawin yon? Okay, so syempre number one na gagawin po natin is we're going to click add roles and features. Okay, then click po natin yung next. Okay, same pa rin po, role based or feature based installation. Okay, papipiliin tayo ng server sa server pool natin. So same pa rin po, no? Same pa rin po tayo ng server pool. Click next. Okay. So, again, ano po ulit ang i-check box po natin dito? Paki-type po sa chat box. Okay. John Michael says DHCP. Si Faye, sabi niya DHCP. Okay. Sige, tama po kayo, no? So, dito po sa sa server roles, we're going to check DHCP since yun po yung another role and feature na ilalagay natin kay server. So click po natin siya, no? Check lang po natin. Then click lang po natin add features. Click lang po natin yung next. Click lang po natin ulit yung next. Then click ulit yung next. Then, click lang po natin ang install. Then, once na na-click na po natin yung install, so let us wait lang po. Okay guys, questions? How do you find this Windows Server configuration so far? Okay? So, ano ba ang inyong opinions? Ano ba ang inyong nakaramdaman? Ano na tayo, no? Pangalawang server role na. Ano bang nararamdaman nyo? Medyo challenging ba siya? Medyo mahirap? Madali? Okay, please type it in the chat box para makita ko naman ang inyong reaction while we are doing it. Jervy says, just need some memorization, sir. Okay, so Jervy, kamag-alala, dinadahan-dahan naman natin. At the same time, nag-screen record yata si kalimutan ko sino yun. Sino ulit nag-screen record dyan? Okay. So, John Michael says, nakakalito, sir, pero kaya naman intindihin. Si Hendrik, nakakalito. Okay. Naintindihan ko kayo kasi kahit ako at first nalito ako dyan eh. Ano lang yan, the more na pinapractice nyo siya, so the more na matatandaan nyo yung process. So, again, pwede naman kayo mag-take down notes or kung malinaw, pwede nyo pong i-screen record. Wala naman po problema yan. Okay? You do have my permission naman. Okay? So, ayun. Tapos na po yung ating installation ng roles. So, click lang po natin yung close. Okay, so once na-close na po natin yung yung adding roles po sa DHCP. So, meron pa po tayong gagawin. Okay, so we're going to configure IP address scope. So, yung scope ng IP na gagamitin natin para ipahiran sa mga Windows client na connect po dito sa ating Windows server. Okay, so paano natin gagawin yon? Okay, we're going to click Tools. Okay, so, ano ulit hanapin natin? Sa dami niyan. Pakitype nga po ulit sa chat box para matandaan nyo rin. Ano yung hahanapin natin? Dami nito. Ano ba dito? Walang idea? Okay, sige. Kung walang idea. Okay. So, ang pipiliin po natin, DHCP pa rin. Kasi syempre nasa DHCP role tayo, di ba? So, pipiliin po natin si DHCP. Okay, kung mapapansin po ninyo, meron na po tayong nagawa, no? Na
Yan. Na DHCP server. So, ito na po siya. Okay. So, gagawin po natin. So, click lang po natin si networking server.networking.local. Okay. So, ito yung pangalan ng DHCP natin. So, anong IP version po, no? Ang ating gagamitin. Is it IP version 4 or IP version 6? Okay. So, syempre, IP version 4. Okay, so yun kasi yung pinakamadali, ano. So, right-click lang po natin sa IP version 4. Ay, click pala. Okay. Then, right-click po natin siya. Okay, wait lang. Parang hindi nata siya lumabas. Okay, just wait for a moment. Alright, so balik tayo, no? Click po natin ulit si in continuation, click ko lang po ulit natin si server.networking.local. Okay, tapos lalabas si IPv4 and IPv6. So, pag lumabas po si IPv4, right-click po natin siya and then click New Scope. Yan. So, lalabas po si New Scope Wizard. Okay. Pag lumabas si New Scope Wizard, click next lang po tayo. Okay. So, ano po yung ipapangalan natin, no? Sa scope name, no? Na gagawin po natin. So, madali lang. Yung mga name na madali lang tandaan. So, type natin PC Networking. Okay. Then, pag na-type na po natin yung pangalan ng IP address scope, click lang po natin yung next. Okay. Ngayon, tatanungin tayo. Okay, saan tayo magsisimula na IP address? Saan po tayo magtatapos? Okay. So, remember, diba, nag-type or nag-create po tayo ng static IP address kanina before we create Active Directory. Okay. Sa mga nakakatanda po, no, anong IP address po ang ginamit natin? Para i-type po natin dyan. Sa mga nagte-take down notes. Sige. Anong IP po ang nilagay ko kanina? Nung nag-create ako ng static IP before tayo install na or mag-configure na Active Directory. Alright. Faye says 10.0.0.1. May question mark. John Michael says 10.0.0.1. May question mark. Okay. Alright. So, tama naman kayo, no? So, we're going to use 10.0.0.1. Okay? Para dyan po mag-i-start yung distribution po ng IP address po natin. Okay? So, ano naman po yung ending IP address po natin? So, ending IP address po natin, pwede po natin ilagay na kung saan natatapos po madalas ang IP version 4 na address. So, 10.0.0.254. Okay? So, make sure na meron po lalabas dito na length is 8. Then, the subnet mask is 255.0.0.0. Okay? Then, click lang po natin. Next. Okay. Add exclusions and delay. So, di po natin gagamitin po itong option na to. Click lang po natin yung next. Okay. Click lang po natin ulit yung next. Okay. Ibig sabihin itong least duration. No, nakalagay dito 8 days. Ibig sabihin, kapag nag-distribute ng IP address si server, yung IP address po na matatanggap ninyo ay mananatili po sa client ng 8 days. Default po yan. Okay? So, click po natin yung next. Okay. So, may tanong dyan. Do you want to configure these options now? So, syempre, yes. Iwanan po natin yung naka-default na yes. Kaya nga tayo nagko-configure na DHCP. Okay? Click natin next. Okay. So, kung meron po tayong router na gagamitin sa ating pong Windows server. Okay? So, hindi po natin ilalagay po yung IP. Kasi yung IP manggagaling po to sa router. So, ngayon, ang IP po na gagamitin po natin, since gagamit po tayo ng peer-to-peer, tapos distribute po si Windows server po natin ng IP, hindi naman po siya yung pinaka natin, default gateway. So, di po tayo maglalagay po ng IP. So, click lang po natin next. Okay.
So, domain name and DNS server. So, make sure lang po na tama po yung pangalan ng domain, no? Networking.local. Okay? So, para makasigurado po tayo, no? Kung ano ba ang pangalan ng ng server po natin, no? Kanina, ang pangalan po ng server natin, no? server.networking.local. So, click lang po natin resolve kung tama. Okay, so tama po, no? Kaya ang lumabas po na IP address ay yung 10.0.0.1. Okay? So, kung yan po ang ating IP, so click lang po natin po yung next. Okay, so win server. So, same lang din po. Type po natin yung server name. Yung server name, tapos yung pangalan ng domain, server.networking.local. Resolve. So, lumabas po yung IP. Ibig sabihin, valid po. Click lang po natin add. Then, click lang po natin yung next. Do you want to activate the scope now? Okay, so, pwede na po. Okay, pero, iwanan po muna natin yung activation nito. So, i-activate lang natin to kapag tapos na po tayo sa lahat ng process para hindi tayo malito. So, click lang po natin itong I'll activate the scope later. Click next. And then, click finish. Okay. So, after that, meron po kayo makikita na notification dito sa server manager. So, ano yung notification dyan? So, pag kindik po natin yan, meron po nakalagay. Configuration required for DHCP server at server. So, complete DHCP configuration. So, kailangan i-completuin po natin. Click natin siya. Ito lang naman yung tanong dyan. Description. Yan. So, click lang po natin next. Okay. So, use the following credentials. So, wala po tayong wala po tayong ibang gagalawin po dito. Okay? So, etong lang pong default ang nakalagay dito. Kailangan po nating gamitin. So, click lang natin commit. Then, click close. Okay? So, after that, done na po tayo sa configuring DHCP server. Okay. So, tapos na po tayo sa sa second configuration. So, using DHCP. If may mga topics po kayo na gustong malaman po at mapag-aralan, please type it in our comment box upang gawan po natin yan ng ating video. Don't forget to like our video, click the subscribe button at notification bell para makareceive kayo ng updates sa ating mga upcoming video. That's all for now and see you in our next video.